Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang huling parte ng series na Knowing the Trinity. The Trinity and the Mission. So, Matthew chapter 28 verse 18 to 20, sabi rito, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Ito yung si Jesus ang nagsasalita dito, no. Ito yung sinabi niya bago siya umakyat sa langit. Sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ayun nga, bago umakyat sa langit, sinabi ito doon sa mga apostoles niya, sa mga alagad niya. So punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, God gave authority to Jesus. So, noong unang panahon, nung nagkaroon ng kasalanan, nung simula nung nahulog sa kasalanan ng mga tao, nung nagkaroon ng kasalanan si Adan at Eva, yung otoridad or yung buong mundo o yung buong bansa ay parang naging pagmamay-ari na ni Satanas. Naging pagmamay-ari na yun ni Satanas dahil nga yung mundo na yun ay naging makasalanan na. Pagkatapos nun, isinugo ng Diyos Ama si Jesucristo para isakripisyo at para tubusin tayo doon sa mga kasalanan na yon. Pagkatapos namatay ni Kristo at nabuhay, napunta na kay Kristo yung otoridad na yun, yung authority na yun na simula nung tinubos tayo ni Kristo, binawi na kay Satanas yung mundo at napunta na kay Kristo. So kaya nga may story, di ba, na tinutokso siya, na tinutokso si Jesus ni Satanas na ibibigay daw sa kanya lahat ng bansa o lahat ng kayamanan, ganun dahil nga nung panahon na yon kay Satanas lahat kay Satanas lahat ng bansa lahat ng buong ng nation, parang kumbaga. So simula nung namatay si Jesus, namatay siya, muling nabuhay, ibinigay na, tinanggalan na ng kapag may arian si Satanas, ibinigay na kay Jesus. So, sa ikalawang teaching, ang sabi dito, Jesus rules over the nation. So, ito nga yung sinasabi ko, si Jesus ang naghahari sa lahat ng mga nation. At darating yung panahon na lahat ng bansa, lahat ng mga tao ay luluhod kay Kristo at susundin siya. So, yun nga. So, Jesus rules over the nation. So, lahat ng nation, si Jesus ang nagmamayari niyan. Si Jesus ang namumuno riyan. So, sa ikatlong teaching ang sabi rito, the Spirit empowers the church. So, ang Espiritu Santo, siya yung kasama. Siya yung kasama ng simbahan or ng mga tao or ng mga sumasamba kay Jesus para paigtingin palalo yung pananampalataya nila. 'Di ba? Hindi literal na si Jesus yung kasama or yung katabi natin tuwing nag-aano tayo, pero yung Espiritu Santo, yun yung tumutulong sa atin para mapalakas natin pa yung or mapaigting pa natin yung pananalig natin kay Kristo or sa Ama. So sa application, paano nga natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi dito, disciple the nation to obey Christ. So sikapin natin na yung bansa natin or yung ibang tao, ma-disciple natin. Kumbaga simulan natin sa mga kaibigan, pamilya, tropa na naturuan natin silang na mag-share tayo o magbahagi tayo ng salita ng Diyos sa kanila, nang sa ganun mapasa bilang resulta yung bansa natin na in the long run, yung bansa natin in the long run na hanggang sa yung buong bansa na natin yung madisipulo ng magandang balita. So sa ikalawang application, ang sabi rito, baptize believers in the name of the Trinity. So sabi nga rito sa verse na
bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, hindi sa mga pangalan ng Ama. So, sabi dito, sa pangalan ng Ama. So, ibig sabihin, nag-iisa yung tatlo. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ayun, baptize believers in the name of the Trinity. So, sa ikatlong application, sabi nito, rely to Spirit for empowerment. So, yun nga sabi ko kanina, dapat magkaroon tayo ng pananampalataya sa Espiritu Santo na tutulungan niya tayong mapanumbalik yung ating pananampalataya sa Diyos, o tutulungan niya tayo na mas mapalapit pa sa Diyos. Siya yung gagalaw siya yung magtatrabaho, siya yung pinakang gagalaw para mailapit tayo sa Panginoon. Siya yung gagawa ng paraan para, literal, siya yung tutulong sa atin para mapaigting natin yung ating pananampalataya. So, yun lang. Napakarami kong natutunan sa linggong ito. Maraming salamat po, and glory to God.